So, magandang araw sa inyo. Today, ang i-discuss natin ay moving average indicator strategy. So, madali lang naman ito. Meron lang tayong different approach on how to identify kung paano ka mag-entry at mag-exit using this strategy. So, konting reminders lang, hindi po 100% guarantee ang mga strategy na tinuturo natin. Well, meron lang tayong way para ma-identify kung saan pupunta ang market at kahit papano, yung winning probability natin ay tataas. So let's start. Moving averages, maraming approach pag tinignan natin sa different gurus or YouTube, sabihin na natin. Pero sa atin, isi-simplify lang natin. So we're gonna use moving average 50 at moving average 200. So ang moving average 50 is good for scalping. So sa mga scalper, pwede kang gumamit ng time frame na M5 up to M30. Pero at this point, ituturo na lang natin ang moving average 50 dito sa M15. So, ang rules to remember, ang moving average 50, mas maganda gawin natin kulay orange at ang moving average 200 is color yellow. So, una natin palabas is si moving average 50. So, ito po yung makikita dito sa italic F. So kung kayo po ay naka-iOS or iOS user kayo or Apple user, same lang din naman to sa MT4 nyo. Kapag nakita nyo yung ganitong structure or icon, that means that's the indicator list. So punta ka lang dyan, and then click mo yung main chart, yung plus sign na F, hanapin mo si moving average which can be found here. Once maklik mo yan, itatanong niya yung settings. So yung period should be 50, yung chef should be 0, method should be simply, and yung apply to close. So yung pixel or style, nakadepende na yan sa gusto mong taba ng moving average line. So this time, we're gonna use color green, right? And then the levels is as is na siya. So click mo lang yung done, and babalik ka lang sa chart. Click mo to, balik ka lang sa chart. So once makabalik ka, makakakita ka ng moving average line. Now, in order for us to make this perfectly executed, we have a rule. So may tinatawag tayong candlestick, tama? Ito yung candlesticks. Ito yung candlestick. Ito yung body. Yan yung body niya. Ito yung wick or shadow. So, ang rule nito, kapag yung moving average tinamaan yung body, it doesn't matter kung gilid or gitna, as long as na hindi natatamaan yung wick. Magbilang ka lang na ng isa. Okay, that means count as one. That means there are potential buy or sell opportunity. So, kung halimbawa, na-touch niya yung candlesticks or yung candlestick right now, na-touch niya pag ganon, dalawa lang ang pupuntahan niyan. You need to wait for the next two candlesticks na matapos, at pag natapos yun, dapat malayo sa moving average. So, kapag dito siya at lumabas yung dalawang candlestick sa taas ng moving average na malayo dito, you must put buy position. If ang candlestick naman after matouch yung body ng candlesticks ay lumayo at nag-appear na malayo sa moving average sa baba, you must put sell position. So ganun lang siya kasimple. Kailangan hihintayin mong matapos yung dalawang candlesticks. So paano ang take profit nito? Ang take profit nito is the same. So let's just say na-touch yung body at pumanek 1, 2, and pumapanik siya ng husto, but unfortunately biglang nagpakita yung candlestick na na-touch yung body niya. That means there's opportunity na baka tumayo pa siya, or I mean tumaas pa siya, or baka bumaba na siya. So you need to wait sa next confirmation na gagawin niya. So let's just say ang nangyari dito sa last candlestick biglang nag-appear yung dalawang candlesticks. So once na mangyari yan, that means sinisignal niya na may potential na bababa na ang market. So kung nakabuy ka dito, take profit ka na. Ganun lang din sa stop loss. So let's just say nag-sell ka,
'di ba? And then bumaba. Unfortunately, hindi niya tinuloy, biglang pumanik at merong dalawang candlestick. So obviously, that's a cut loss structure. So all you have to do is to change position, cut loss, and change position to buy. Kasi sooner or later, ibibigay niya ang totoong movement niya ng uptrend and downtrend at doon tayo kikita. So ganun lang siya kasimple, no? We don't use any kind of candlestick reading, no? For now. And hindi tayo gagamit ng any confirmation. Ang confirmation mo lang dito is first candlestick touch the body, then after that wait for the two candlesticks to appear either sa taas ng moving average and sa baba. So pag sa taas, buy, pag sa baba, sell. Once nagkamali ka or once na ginawa mo siya pero napaaga yung kanyang paglabas at nag vice versa doon sa entry mo, that's significantly sinasabi sa'yo na mag-cut loss ka na, change position either buy or sell. Pero syempre, kung halimbawang nag-buy ka at tumaas siya, for example, ito nga, 'di ba? Ayan, oh, first candlesticks, 'di ba? First candlestick touch, second and third, nag-put ka ng buy position. So nahuli mo yung kilite up until now, pumanik siya. So profit ka niyan. Ngayon, may mga times nga na possible na maliit lang ang kita mo or may running loss ka. So sinunod mo lang yung concept. First candlestick, 1, 2. Ayun o, dalawang candlestick. So nag-sell ka, binaba naman niya. However, pinanik niya, hindi tinuloy. Remember, dito ang selling zone mo. 1, 2. So most probably, kung hindi mo sinunod yan, malamang malalaki ang running loss mo. Pero kung sinunod mo siya, most probably break even ka or may konti ka lang loss, nag-change position ka at yun nga, pumanik yung market, nabawi mo yung loss mo dito. So in other words, kung gagamitin mo tong strategy na to, you should must not have any emotions at all. Mag-iisip ka na parang robot ka lang. Buy, sell, 1, 2, 1, 2 candlestick, 2 candlestick, ganun lang. So there.